Ang maulang araw po sa inyong lahat. Dahil sa awa ng Diyos ay okay na tayo. Maaga naman tayong bumangon ngayon. Ako naman ngayon ang mag-aasikaso ng baon at almusal ng mga bata. Ilang araw din kasing hindi ako nakakatulong dito sa kusina. Huwag niyo na palang pansinin ang mukha ko dyan. Sumasakit kasi ang balakang ko mga nanay. Diretso sa aking paa. Ito ngayon ang iniinda ko sa katawan. Minsan nga nakakapagod na din. Napakarami na nating nararamdaman sa katawan. Minsan nga hindi ako nakakatulog sa gabi dahil sa pananakit nito. Gusto ko sanang magpahilot. Sa palagay ko kasi may naipit na ugat siguro dito. Baka naman may alam kayo dyan. Around lagang hilang lang sana. Paki-comment naman po kung may kilala kayong manghihilot. Yun bang magaling sa mga naipit na ugat? Ngayon palang nagpapasalamat na ako kung may tuturo kayo sa akin. Hindi kasi ako makatrabaho ng maayos kapag may iniinda sa katawan. Balik naman tayo sa ating video mga nanay. Una ko palang ginawa ay nagsalang ng bigas at isinabay ko na rin ang pagpapakulo ng tubig para sa pagkakape. At dahil sa pananakit ng aking tiyan nung nakaraan, talagang tinigilan ko na ang pagkakape mga nanay. Kaya gatas na lang sa atin ngayon. Mahirap kung abusuhin natin ang ating sarili. Iwasan na natin ang mga bawal. At bago pala ako umupo dyan na uminom ng gatas, nagsalang rin ako ng mga labahin sa washing machine mga nanay. Isang linggo na kasing hindi tayo nakapaglaba at naipon na naman. Inagahan ko palang paglalaba para makapagsampay naman tayo ng maaga. Kaya habang nagluluto tayo, naglalaba na rin mga nanay. Napakabilis nga talaga ng oras. Eto nga at paalis ng mga papasok sa eskwelahan. At si tatay naman may lakad ngayon. Kaya eto, solo flight na naman tayo. At pagkaalis nga nila, hindi ko muna pinansin ang mga hugasin sa lababo. Ito munang mga labahin ko ang aking inuna. Katapos ko dito sa pagbabanlaw, mga baboy naman ang susunod natin. Gusto ko kasi makapagsampay ng maaga para siguradong makapagpapatuyo tayo. Kaya ang mga ibang gawain mamaya na lang. Maya-maya dumating naman si Bel galing sa paghahati pero pinapakiramdaman ko lang siya. Nagtaka naman ako dahil parang aalis uli. Nakita ko na lang siyang paalis, dala-dala ang karatilya. May gagawin siguro siya sa kanilang bahay. At nang makarating na siya sa taas, naku at bigla ba namang bumuhos ang malakas na ulan. Wrong timing na naman pala tayo ng paglalaba mga nanay. Ang panahon nga naman talaga. At habang umuulan, iniwan ko na muna ang paglalaba. Kain na muna tayo mga nanay. Inagahan pa naman natin ang paglalaba. Pero uulan din pala. At pagkatapos kong kumain, napansin kong lobat na ang cellphone natin. Kaya hindi ko na nakuhanan ang mga ganap natin. At kinahaponan, inaya ko pala si tatay para pumunta kami ng bayan. Ubos na naman kasi ang mga pagkain ng baboy. Kaya kailangan nating bumili para may kakainin sila bukas. Dumiretso pala kami sa Breco para magbayad ng bill. Natimingan ko namang walang tao, kaya hindi tayo natagalan. At ang sumunod, dito na kami sa may bilihan ng feeds. Mabilis naman ang galawan ng mga kasama nila dito. At wala na kaming sinayang na oras, lumipat na kami agad dito sa may bilihan ng darak. 2 kabansa na ang bibilhin natin. Pero naalala ko, dadaanan pala natin ang mga bata sa eskwelahan. Pwede naman sana sa babaw ng tricycle ang isa. Kaso madilim na ang kalangitan. Siguradong bubuhos na naman ang ulan. At pagkaayos nga ni tatay ang karga namin, agad na nga kaming umalis. Eto na habang nasa daan, umulan na nga talaga. At dahil 3:30 pa naman ng hapon, dumiretso na muna kami dito kila Manong. At dito inayos na ni tatay ang mga plastik na panangga sa ulan. Pagkatapos sumilong na kami dito sa bahay nila kuya. Todo guys. Tamang kwentuhan lang naman kami habang umuulan at habang nagpapalipas ng oras habang hinihintay ang mga bata na galing sa eskwelahan. At hindi nagtagal, nandito na nga ang mga bata dahil tumigil na ang ulan. Tiranggal din ni tatay ang inilagay na plastik sa harap ng motor. Pati para dito sa bayubay mga nanay malakas din ang ulan. Eto nga at napakarami ng tubig dito sa inararo ni tatay na pagtataniman sana natin ng gulay. At dahil hindi na maibaba ang tricycle, pinasan na lang ng mag-ama ang binili natin. At ang tricycle natin naiwan na naman doon sa taas. Galing naman ako sa pagpapakain ng baboy dyan. Agad na kasi akong nagpakain nang dumating kami. Sinamantala ko na wala ng ulan. Oras na naman natin para mag-edit at mag-voice over mga nanay. Kaya hanggang dito na naman tayo. Thank you for watching guys!